We are now going to the largest municipality in Oriental Mindoro, known for its pristine beauty and amazing historical sites. Flower plants are beautiful. They can be bright colored and pleasing to the senses. We see them everywhere. They are nature's majestic beauty encapsulated into the vast, mysterious place that we live on. As powerful as this beauty can be, it's more than just petals. Perhaps you have never heard that something beautiful would somehow become problematic. Not just on land, there are also types of plants and flowers that grow on water. One which is local to the place of Nauhan, the water lily. Though it adds aesthetic value to a body of water, it is considered to be the most invasive flower plant in the ecosystem. This is due to their rapid growth and ability to thrive in aquatic environments. In Nauhan, such a beautiful flower plant causes problems in their community. We're here to explore what started from one water lily and how it extended to a whole community of people whose lives were changed and transformed for the better. The water lilies that just go beyond the river turn to something valuable and sustainable. The breath of fresh air, the beautiful scenery, and the silence makes us feel that we're in the heart of nature. It still feels surreal that we're here at this moment. The All-Water Lily Park is a must-go place located in Barangay Dao, Nauhan, Oriental Mindoro. It has become a tourist destination for nature lovers and for travelers seeking for tranquility, beauty, and peace in nature. Activities such as camping, boating, kayaking, picnic, fishing, and many more make this place so interesting. But among all of these things, there is something much more to the picture. Narito po ako upang interviewin kayo. Ano pong pangalan niyo? Ako si Agnes Bertuccio Anyo Nuevo, taga rito sa Barangay Nandao, member ng Water Lily Association. Ilang taon na po kayo? Bali magpo 4 years na kami dito. Gaano po kaya katagal na kayo sa lugar na ito? Dito na bunso ako ipinanganak sa Barangay Nandao. Ano po kayang mga trabaho ang ginagawa ninyo? Mga ginagawa ninyo? Dati po ako, nangunguha ako ng mga water lily, yung ginagawa namin product. Ako ang natulong sa kanila na pagsusupply, yun para sa may magawa sa product. Ano po kaya ang naitutulong ng water lily upang masuportahan po ang inyong pamilya? Tinyabaning, nangunguha ako ng water lily para pandagdag na suporta sa aming mga anak. Malaki po ba ang naitutulong nito sa inyong pamilya, sa inyong mga anak? Oo naman nakakatulong din naman ng malaki. Saan po? Ito lang Dito bibi, po. ito lang Wait lang. Maguyam! Hindi ka lang sa papat mo. Kukuha niyo pag water lily pag dito sa ito maliliit dahil Magulang na malalim. po yung Dito siya, mapipili mo siyang magulang kung ganito. Dahil ang mura niya ganun
may kasama pa siyang May dahong anak po. maliit. May anak siya. Yan. Yan Ganito ang po mura. Ganito po ang kulay. Pag mura. Pag magulang, ganito na. Pero ang ano namin, yung mahahaba talaga. Ay kaso, malaki ang tubig. Ano po yung inaano dito? yung Tinatanggal ginagawa bunso po ang sa- dahon. Ito, tinatanggal ito. Tapos ibinibilad namin. Ang bilad nito, 3 araw na dire-diretso pag mainit. Tapos sa hapon, itatali mo siya. Parang nakabitin lang siya, ganyan. Tapos pinapatuyo po yung... Tuyo na yun sa 3 araw. Kaya lang, hindi mo siya pwedeng galawin o gawin agad ng product. Kailangan matuyo siya ng mga 3 linggo. Matagal rin po pala. Matagal ang proseso ninyo sa water lily. Tapos Pwede ko po kaya subukan yung sa ano po? Ikaw mismo ang kukuha Opo. ng sasig. Alin nga Dito. kapag magulang po, Itong ganito na yung ganito Ito, po. ito. Yan, sa ganyan. Alin po ang... Isapul mo rin sa puno. Dito po? Oo. Oh. Yan ang magulang na. Talang mura nga. Itong ganito. So ayan, magandang umaga po. Narito po kami sa isang documentary. Maaari po ba namin kayong ma-interview upang malaman ng mga kasagutan ukol sa mga ganitong produkto. So ano po ba itong mga ginagawa nyo? Napakagaganda at ang gagaling nyo naman pong gumawa. Yan ay mga namin, mga products namin na gawa sa water lily. Ang water lily, dyan lang namin nakukuha sa kailugan namin. Dati sa Gaba lang yan. Kasi nakakaharang siya sa dadaanan ng isda. So yung kapitan namin, naglakbay aral siya sa Taguig kay Senador Manny Villar. At doon, napag-alaman niya na yung mga water lily pala ay hindi pala sa Gaba lang sa mga naninirahan dito sa amin. Ito pala ay isang kapakinabangan para sa mga mamamayan, lalo na sa mga kababaihan na mga walang hanap buhay. So, ang ginawa niya, nagpa-training siya, naghingi siya ng tulong sa mga LGU para masuportahan yung mga materials na gagamitin ng mga kababaihan na gagawa ng mga water lily products. So, ito nga yung mga products namin. May mga bags, mga round tray, tsinelas, mga wallets. Yun yung mga nagagawa namin ng mga products. Saan po kaya nagmula ang water lily? Ang Water Lily Association, nagmula siya sa, yun nga, naglakbay aral yung kapitan namin. So, pagdating niya dito, nagbuo siya ng association para sa mga kababaihan at doon nagsimula yung The Water Lily Association. Gaano po kaya katagal ang paggawa ng isang bag or wallet? Sa amin, ang paggawa nito, kasi kini-chemicals pa to, ang isang bag nayayari namin sa isang araw. Tapos, pagkasama yung mga chemicals na umabot siya hanggang 3 days. Mahaba po ba ang proseso ng paggawa ng mga ganito? Oo. Sa pagkuha na lang ng mga ng water lily, doon kami nahihirapan sa pagpapatuyo lalo na ngayon, tag-ulan. So, kailangan kasi niyan ay yung tuyong-tuyo bago namin gamitin. Umaabot siya ng hanggang 7 araw siguro bago Matagal matuyo ang water lily. Kalimitan po kasi mga ganitong gumagawa, mga kababaihan. Mm. Bakit po kaya mga kababaihan ang madalas na gumagawa ng mga ganitong produkto? Kasi yung mga kalalakihan, may mga hanap buhay yun. So, mga kababaihan ang naiiwan sa bahay. Kesyo sila mga nakatambay lang. Mas maganda na yung nakatambay, nagagawa sila ng ganyan. Nakakatulong sila sa mga asawa nila sa pandagdag na panggastos. Ano naman po kaya ang rason bakit may mga gumagawa kayo ng mga ganitong produkto? Siyempre, para na rin matulungan yung mga asawa namin sa pang dagdag gastos sa namin sa bahay. At ganun din para makilala din yung barangay namin sa iba't ibang lugar kasi nakakapagbasar na din kami sa Manila. Tapos nakakarating na din ng ibang bansa yung mga produkto namin. Ayan, so maraming salamat po. Napakagaganda po ng inyong mga gawa. Talagang saludo po kami sa inyong sipag at tiyaga. Pwede niyo po ba akong turuan or ipakita kung paano ginagawa ang ganyang produkto? Okay, sige po ma'am. Ganito po yun. Ilalagay niyo po ito dito. Pag ito po yun, anong tawag dito? Pagdudugsong. Tuturuan niyo ako. Yan, ganyan po. Tapos ito, itataas niyo dito. Tapos, kukunin niyo po itong isa.
Yan, ganyan po. Papaloob niyo po. Paulit-ulit lang po yun, ma'am. Ganyan lang po yan. Paulit-ulit lang hanggang sa matapos niyo po yung isang, katulad nito, isang CP sling. Yan. Dire-diretso lang yan, ma'am. Ganyan lang po. Napakadali lang naman po. Yan. Ganun po. Dire-diretso lang. Lagi nyo kukunin lang po yung nasa ilalim. Iibabaw nyo po. Yan. Higit lang. Ganun lang po. Napakadali lang po. Gusto nyo itry? Gusto nyo Hindi po itry? mahirap. Yan. Ito po. Yan. Ganyan. Itong lagi nyo pong kukunin ito nasa ibabaw. Para, Paano po? yan. Ito. Yan. Tapos higitin nyo po ito. Ilalim ulit. Tapos papaibabaw nyo ulit itong isa. Para lang po siya Yan. nagaan. Opo. Pabilang po yan. Pabi. Hmm, Pabilang. ganito po. Yan. Kunin nyo lang po Tapos, ulit itong nasa ibabaw. Hmm. Laging paibabaw. Yan. Ganun. It takes a lot of hard work and patience to turn these water lilies into such amazing handicrafts. Who would have thought that water lilies could be turned into something beautiful and useful? It could be a bag, a wallet, slippers, and many more. Eco fashion is without limits. Such an amazing idea that helps the environment and the people. Not just any people, women who are locals in Barangay Dao. The products are meant for people who are fond of organic products. This initiative aims to encourage people to support sustainable environmental projects, which helps the livelihood of people in the community. The impact of the pandemic, as well as its threats to their livelihoods, made them think out of the box. This provided women in the barangay opportunity to sustain for their families and improve their lives, highlighting resiliency, economic sustainability, and the power of community engagement. The products, as well as the development of the park, reflect the amount of hard work and spirit of resilience of the people in Barangay Dao. They set a great example for local communities to take initiative. Like the water lilies, the people of Barangay Dao have shown their ability to thrive even in the darkest of times. The pandemic might have uprooted their livelihoods for a while, but through it was the start of transformation. These water lilies transformed their lives. Again, this is Eliza de la Luna, journeying through places, exploring life's opportunities, Eco Venture!